isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Sabi nga, saan ba nagmula ang ating Panginoon? Nagmula lang siya sa kanyang salita, naroon nga ang kanyang salita. Kaya tayo naririto sa mundo nito. Siyempre, handa na po tayong makinig sa spiritual na buhay. Ang importante yung kaluluwa natin na siyang maharap sa ating Panginoon, paghuhukom, pagdating ng panahon. Kaya nga tayo na naglilingkod para paghandaan natin kung ano ang dapat natin gawin para mapunta tayo sa regalo na kailanman ay walang kasakitan, puro kapayapaan, magpupuri ka, araw at gabi, hindi ka tulad sa impyerno, nagdudurusa ka hanggang araw at gabi, magpakailanman ang apoy ay hindi namamatay. Kaya po, sabi ng Panginoon, manampalatayang ka lang, magtiwala at higit sa lahat, huwag mong hiwalayin ang relasyon mo sa ating Panginoon. Siyempre, tatawagin na po natin ang pastor na si Pastor Ala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, dito tayo. Yan. So, puri ng Panginoon sa oras po nito. Yan. So, God is good. God is good. God is good. All the time. God is good. Ayan. So, puri ng Diyos, no? So, magpatuloy lang po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod po sa ating lifetime po ito. Hindi po ito pansamantang 2 taon. Matatapos po ang paglilingkod po sa Panginoon kapag namatay na po tayo. Doon natin masasabi, it is finished. Katulad sinabi ni Jesus Christ, di ba namatay? Ano sabi niya? It is finished. Tapos sa Pablo, nung malapit niya siya mamatay, sabi niya, malapit ko na matapos ang aking takbuhin. No, ibig sabihin, hanggat buhay po tayo, ay huwag po tayong ihinto. No, magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Lahat po tayo tumayo at ihanda po natin ang ating puso sa pakikinig po ng ating salita ng ating Panginoon. Ano po si Brother Corey na tayo po ay mawis sa grid. Yan. Awitin po natin, Lord, prepare me to be a sanctuary. Yes, Lord Jesus.
ng Panginoon sa oras po ito, Diyos. Narito ang iyong bayan, narito yung mga anak, Panginoon, na handa makinig ng mga salita ng Diyos. Dalangin ko God ang pagpalain niyo po ang basa sa amin at maging daluyan ito ng pagpapala na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng mga salita na amin po mapag-aaralan at mapapakinggan. Maging lingkod, bigyan niyo po patuloy ng kalaman at karunungan upang patuloy niyo po may payag ang iyong mabuting balita sa lahat ng dako sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit may makapag-upo na sa oras po ito. So, ang ating pong pag-aaralan o mensahe po natin sa oras po nito ay tinatawag po na 4 types of love. No? 4 na uri na pag-ibig. So, yun po ang ating pong pag-aaralan sa oras po nito, yung 4 na pag-ibig. No? Ano kaya yung 4 na pag-ibig na yun na ating pong matungkulan sa oras po ito. So, ang 4 po na pag-ibig, ito po yung una, yung agape. Pangalawa, pilio love. Pangatlo, yung puppy love. Pang-4, yung eros love. So, ang 4 dito ay yan po ang ating pong pag-aaralan kung ano pong ibig sabihin ng mga ito. So, una, yung tinatawag na agape. Yung agape love, ito ay uri ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Na ipinakikita nito yung kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, mabuti man o masama. Mabuti man o masama ay pinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At pinatutunayan niyan sa pamamagitan ng araw. Ang araw ay kanyang ibinigay o pinasisikat niya sa mabuti at masama. Hindi po ba? Hello? Nasisikatan ba ang mabuti at masama sa pamamagitan ng araw? Maging ang ulan. Ang ulan ay pinapapatak niya sa mabuti at masama. Dahil kung ang ulan ay pinapapatak niya sa mga mabuti, ay dapat yung masasama, hindi napapatakan ng ulan. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay walang tinatali. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay tinatawag na agape love. Na siya lang ang makagagawa nito. Hindi kayang gawin ni naman. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 16, ganito sinasabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanya kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para maipatawad ang ating mga kasalanan. So diyan ay pinakikita na walang tinatali ang Diyos. Mabuti ka man o masama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi niya doon sa John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon ay pinakikita ng Diyos yung kanyang pagiging agape love. Na kaya niyang mahalin ang lahat ng tao, mabuti man ito o masama, hanggat siya ay nabubuhay. Nawawala lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao kapag siya'y namatay na. Amen. Dahil kapag namatay ka sa mundong ito, na walang pananalig at pananampalataya kay Kristo, mananatili ang puot ng Diyos sa buhay mo. At doon ay wala ka ng pag-asa para ikaw mapatawad ng Diyos. Pero hanggat buhay ka,
Hanggat ikaw ay nabubuhay sa mundo nito, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na magsisi at lumapit sa Kanya. Bakit? Sapagkat ayaw niya na ikaw ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Dahil kapag namatay ka sa mundo nito, no, wala kang pananalig at panampalataya sa Diyos, kahit anong sisi ng iyong mga kasalanan, kahit anong gawin mo, hindi ka na mapapatawad sa ng Diyos. Kaya wala na siyang pag-ibig sa iyo. Pero hanggat buhay ka, nandun ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Dahil binigay ka niyang bugtong anak sa lahat ng tao, mabuti man ito o masama. Dahil ayaw niya na ikaw ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Yung mga tao ngayon lumapit sa Diyos, hindi po yan naniniwala sa langit at impyerno. Hindi po yan naniniwala sa impyerno dahil ang paniniwala nila, kapag sila'y namatay, tapos na. Alam nyo ba, ang katotohanan, ang buhay natin sa mundo ito ay pansamantala. Ang totoong buhay nasa kabilang buhay. Amen! Ang totoong buhay nasa kabilang buhay. Wala po rito sa mundo ito. Pansamantala lang ang buhay dito sa mundo. Pero doon sa kabilang buhay, nandoon ang totoo nating buhay. Ang buhay natin doon ay lifetime. Kapag napunta ka sa apoy ng impyerno, lifetime ka rin doon. Pag napunta ka naman sa langit, lifetime ka rin, may buhay na walang hanggan. Bakit ka pupunta sa langit? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya lahat ng sumasampalataya kay Kristo, sabi sa banal na kasulatan, isinusulat dito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumasampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung tinatawag na agape. Na siya lamang ang makagawa. Kahit gumawa ka ng masama, patatawarin ka niya hanggat buhay ka. Kahit tumayo ka sa Kanya, patatawarin ka pa niya, patatawarin ka pa rin niya hanggat buhay ka. Huwag ka lang mamatay dyan, kasi pag namatay ka dyan, tapos ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen! Dahil sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay hukom. Hanggat buhay ka, hindi ka bibigyan, hindi ka hukuman ng Diyos. Hindi ka hatulan ng Diyos. Hindi ka hatulan, pupunta ka sa impyerno, hindi. Saka ka lang hatulan kapag namatay ka na. Amen! Bibigyan ka pa ng pagkakataon. Kahit anong gawin mo sa Kanya, hanggat buhay ka, pinasisika pa rin ang araw para sa iyo. Pinaulan pa rin ng Diyos ang araw para sa iyo. Binibigyan ka pa rin ng mga paningin ng Diyos para makita mo ang Kanyang mga nilikha. Amen! Para makita mo, palapakan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Ganun kamahal, ganun tayo kamahal ng Diyos. Pinadadama niya sa atin ang Kanyang pag-ibig. Dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kasi nga, kung totoong walang impyerno, walang Kristong bababa sa mundong ito para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen! Walang Kristong bababa para ipako sa cross. Dahil nga may totoong may impyerno, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos. Ang gusto niya, bago dumating ang buhay natin, bago matapos ang buhay natin sa mundong ito, maranasan natin ang Kanyang pag-ibig. Maranasan natin ang Kanyang pagmamahal na wala siyang tinatangi. Kaya yung mga iniimbay natin, hindi pa na agad buhay yan, may linggo pa naman darating. Amen! Huwag lang tayo magsawa. Yung mga tao iniimbay ko, Bujing, pastor natin na Bujing. Huwag ka lang abutan nang ikaw ay namatay na hindi ka naglilingkod sa Diyos. Kasi doon natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi na pag-ibig na mararamdaman mo, kundi puot na ng Diyos. At doon ay hindi ka na patatawarin. Pero hanggat buhay po tayo,
pinadadama niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Pangalawa, yung filial love. Ano ba yung ibig sabihin ng filial love? Ang filial love, ito po yung uri ng pagmamahal para sa isang kaibigan. Kapatid, kamag-anak, kakilala, magulang. Na kung saan ay minamahal mo siya bilang kapatid. Minamahal mo siya bilang kaibigan. Minamahal mo siya bilang magulang. Minamahal mo siya bilang kakilala. Na kung saan walang screen attached, na kung saan ay walang pagnanasa. Walang pagnanasa. Tayo ay magkakapatid. Ang sabi sa banal na kasulatan doon sa aklat ng Roma, sa Roma chapter 12, verse 9 hanggang 12, ang sabi ng Biblia ay ganito, maging tunay ang inyong pagmamahal, kasuklaman ninyo ang masama, at pakiibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid, at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So doon ay pinakikita ng Biblia yung tinatawag na filial love. Magmahalan tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Amen. Na kung saan walang pagnanasa, walang inaasam na masama, walang malisya, na kung saan ay mahal mo siya dahil kapatid mo, mahal mo siya dahil kaibigan mo. Ang sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 14 hanggang 15, ang sabi niya, sapagat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan parang mga hayop, mauubos kayo. Yung sakmalan, hindi siya din nasakmalan. Nung naninira ka ng kapwa mo, ganito siya, ganun siya, ganun siya, ganun. Ibig sabihin, hindi mo siya mahal bilang kapatid. Ibig sabihin, ipinakikita mo na hindi yung filial love ay hindi mo nagagawa sa kanya. Dahil ang totoong nagmamahal sa kanyang kapatid, kung meron siya, tumutulong siya. Kung meron lumalapit sa kanya, tinutulungan niya. Dahil mahal mo siya bilang kapatid. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan yung tinatawag na filial love. Na ang pag-ibig ito bilang pag-ibig mo sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kakilala, sa iyong kaibigan, o anuman na mga taong nasasalamuha mo. Ang sabi nyo sa 1 Peter chapter 4, verse 8 hanggang 9, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa iyong bahay, kung hindi ka mahal ng isang tao, mahalin mo pa rin ang taong iyon ng may pagmamahal na mula sa Diyos. So yun po yung tinatawag na filial love, na ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa na walang pagnanasa. Pangatlo, yung tinatawag na puppy love. Ang puppy love, ito po yung tumutukoy ito sa isang panandaliang pagmamahal. Romantiko, pagkahumaling o paghanga na karaniwang naranasan ng mga bata o teenager. Naranasan po ba natin yan? Yan tinatawag na puppy love. Paano bang pagmamahal na hindi naman pwedeng mangyari? Na para bang paghanga lang, pagkagusto lang. Yung tinatawag na puppy love. Unang tingin. Na love of first sight.
na pwedeng mawala sa'yo at pwedeng mangyari sa'yo. Yan ang tinatawag dyan ay puppy love. Na nangyayari ito kadalasan sa mga bata o sa mga teenager na bago magdalaga. Na nagkakaroon sila ng tinatawag na crush. No? Yan ang tawag dyan ay puppy love. Hindi totoong pag-ibig. Hindi totoong pag-ibig. Kung baga sa bugso lang yan ang iyong kabataan. Bugso lang. Na kung saan ay nangyayari ito. At lahat po tayo nangyari yan. Amen. Naranasan natin yan. Ako may puppy love din ako. No? Sa lahat po tayo ng bata pa. Na meron kang gusto na pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi ang pag-ibig mo ay bukso lang ng iyong kabataan. Ang tawag dyan ay puppy love. Ang pangatlo, ang pangapat, ito yung eros love. Ang eros love, ito ay pag-ibig na tumutukoy sa sexual na attraction. Sexual. Na nagkakaroon lamang ito ng tunay na kahulugan kapag ang sinuman ay nagkakaroon ng relasyon sa isa't isa. Ang tawag dyan ay pag-aasawa. Ang tawag dyan ay eros love. Mayroon siyang spin attach sa buhay ng bawat isa. Kapag yan ang tawag na eros love. Na sinasabi ng banal na kasulatan, ganito sinasabi sa aklat ng Genesis, chapter 2, verse 18 to 25, ito po yung tinatawag na eros love. Ang sabi ng Biblia, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoon Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa impapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipabaya rito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang nagiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa impapawid, at sa hayop, sa parang, ngunit walang isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantala naging nahimbing, kinuha niya ang isang tagyan nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tagyan na ito, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tinawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanya ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Sapagkat kapwa silang hubad noon, ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Yan ang tinatawag na eros love. Na matatagpuan mo na ang iyong magiging kapariha. Yung katadyang mo, ika nga. Yung katadyang mo. Kapag ang katadyang mo ay nasa Amerika pa, hindi ka mag-aasawa kahit sino pang lumapit sa iyong tao. At darating ang araw, yung katadyang mo, magkakabungguan na lang kayo. At kahit nagkabungguan kayo, makikita mo, parang siya, kung babae ka, parang siya yung aking katawan. Kung lalaki naman siya, parang siyang akong tadyan na nawawala. Kulang kasi ang tadyan ko. Amen. Kaya kapag nagsama ang tadyan mo at saka yung lalaki, nagiging kumplito ang tadyan ng lalaki. Amen. Kaya nga sila'y naging isa.
Kaya kapag nagsama na kayo, iisa na kayo hindi kahiwalay. Sapagkat ikaw ay nanggaling sa tadyang ng lalaki. Ibinabalik ka lang ng Diyos sa Kanya para magsama kayo sa hirap at ginhawa. Kaya meron mga babae na nakakapag-asawa sa ibang bansa, nakakapag-asawa sa ibang lugar. Ako taga Masbate ako, yung misis ko taga Samar. Pero sabihin siya katadyang ko. Hanggang hindi ko nakikita katadyang ko, hindi ako makakapag-asawa. Kahit maraming babaeng lumalapit sa akin, kahit marami ko nililigawan, hindi pa rin sila. Kailangan mahanap ko katadyang ko. Ay, kaya nakita ang katadyang ko. Kaya siya naging asawa ko. Hello? Yung tinatawag na Eros Love. Na hinahanap mo ngayon, yung katadyang mo. Kaya pag nasumpungan mo ito, sumpungan mo yung isang tuwarka. Hanggat hindi kumakasya sa butas, hindi pwede papasok sa butas yan. Kailangan magkapareha sila. Kapag nagkaparehas na, ibig sabihin, tugma na sila. Ibig sabihin, kahit anong kalas yan, hindi makakalas yan hanggat hindi ito sinisikapan makalas. Kaya sabi noon ay yung tinatawag na Eros Love. Mayroon na kayong hindi na kayo nahihiya sa isa't isa. Dahil siya na yung kaparihan mo, kasama mo, katadyang mo. No? Kaya doon mo maranaman kung katadyang mo siya. Dahil nga, malapit ka sa kanya. Kumbaga sa kapwa kayong nagmamahalan sa isa't isa. Ang tawag dyan ay Eros Love. Kaya doon makikita natin na sinasabi ng Biblia, yung tinatawag na Eros Love. Ang sabi sa Biblia ay ganito, sa Ephesians chapter 5, verse 23 hanggang 33, ang sabi ng Biblia, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paano sinasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang iaalay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili bilang isang malawalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito'y maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinakakain at inalagan tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Bakit? Sapagkat ang babae ay nanggaling saan? Sa lalaki. Kaya kayo nagiging isa. Kaya kapag minamahal mo ang iyong asawa, minamahal mo na rin ang iyong sarili. Hello? Dahil katadyang mo siya. Siya yung nawawala mo sa buhay mo. Kaya kapag ang babae, ang lalaki, walang asawa, may kulang pa sa kanya. Anong kulang sa kanya? Yung tadyang niyang nawawala. Hello? Pero kapag nasulpungan na niya ang kanyang tadyang, kumpleto na bang pagkatao niya? Kumpleto na ba? Kumpleto na. Kahit mag-isa lang, dalawa lang kayo sa isang isla, hindi kayong malulungkot. Bakit? Kumpleto na kayo.
Hello? Dadami kayo. Katulad niya Dan at ni iba, dumami. Amen po ba? Dumami. Bakit? Kasi yung katadyang mo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan yung tinatawag na eros love. Kapag ang pag-ibig mo ay eros love, ito na yung naghahanap ka ng katadyang mo. Hinahanap mo ito kahit sa ibang sulok. Pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka saan, pupunta ka sa ibang lugar, kasi nga baka nandoon ang katadyang mo. Hanggat hindi mo ito nasusumpungan, hindi mo ito na nakikita, kahit maraming taong nanliligaw sa iyo, kahit marami kang nililigawan, hindi mapapasayo yun. Sapagkat hindi pa talaga yun ang katadyang mo. Amen! Pero kapag dumating ang katadyang mo sa isang isap mata, siya na yun. At magtatagpo kayo na magtatagpo hanggang sa kayo ay maging isa. At kapag kayo naging isa, ang sabi sa Biblia, hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Dahil ang sabi doon sa Colossus chapter 3 verse 18 to 21, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin din ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Dahil kapag nagsama na kayo, magkakaroon na kayo ng mga anak. Amen? Dahil yun yung katadyang mo, yung kaparehas mo. Si Brother Jerry, saan probinsya mo, Brother Jerry? Tacloban. Ang asawa mo taga saan? Kapitbahay. No? Pagkaling sa Tacloban, pumunta siya rito sa Manila at naging kapitbahay niya ang kanyang katadyang. Pero ako'y naniniwala, maraming sibardigan lumalapit sa kanyang babae. Hindi niya pinapansin. Bakit? Hindi niya naramdaman na yung katadyang niya. Amen? Hindi yung nawawalan tadyang niya. Ay nakita niya na tadyang kapitbahay lang pala. Ang layo ng pinupuntahan niya. Para makita niya yung kanyang katadyang, hindi. Nasa kapitbahay lang pala, nasa kabilang pintuan lang pala. Nandito lang pa yung nawawala kong tadyang. Kaya nung maging asawa niya, kanyang asawa, naging kompleto ang pagkatao niya. Kompleto ng tadyang niya. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganyan. Masaya ka. At hindi ka nalulungkot. Dahil hindi ka na nag-iisa. May kasama ka na. Kumpleto ka na. Yung nawawalang tadyang mo, nasumpungan mo na. Amen! Ganun siya na, nasumpungan niya ang kanyang tadyang. Ang sabi niya, narito ang aking laman. Laman ang aking laman. Buto ng aking buto. Sapagat nalaman niya, kulang ang tadyang niya. Hello? Subukan mo lalaki. Tingnan mo nga na may kulang ditong tadyang. Amen? Nagiging kumpleto yan. Dahil nga, nasumpungan niya na ang kanyang nawawalang tadyang. Ganon si Adan. Nasumpungan niya na agad. Masaya siya. Dahil hindi na siya nag-iisa. Meron na siyang kasama. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at pasalamatan po natin ang Panginoon. Naway meron tayong nauintindihan at meron tayong naunawaan patungkol sa 5 uri ng pag-ibig na pwede natin gawin. Una, agape love. Pangalawa, phileo love. Pangatlo, puppy love. Ang pang-apat, yung eros love. So, purihin ka, O God, tawagin po natin si Kuroy
tayo po lumawin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Diyos. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Gagala ka ng kublihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa, ikaw ang aking kalakasan. Kagala ka na tulihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Salamat Panginoon sa iyo pong mga salita na aming pinapakinggan patungkol sa apat na uri ng pag-ibig ng Diyos. Nawa ang mga ito, Diyos, ay naging pagpapala sa buhay ng bansa sa amin. At ito'y aming natutunan kung anong klaseng pag-ibig ang aming isinasagawa sa bawat tao na nakakadapungan namin at nakakausap namin, O Diyos. Kaya pulihin ka, luwalhatiin ka ng bansa sa amin, samahan niyo po kami sa nalalabi naming mga gawain, sa mga oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dumako na po tayo sa pagbibigay. Sabi ng Panginoon, magbigay ng
bukas sa kalooban at hindi napapalitan namin. Siyempre, tatawagin ko ang ating brother na si Brother Kerry. So, sa lumang tipan po tayo. Alam mo dati, pag nagbibigay ko ng kapo o ano dyan, dati 5 piso na. So, dito po yun. Saan tayo sa Leviticus? Leviticus, 27. Tansi. Sabi nga naman ito. Lahat ng ika po, magdindi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Ipag-pray natin ito. Okay, Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa lahat ng Panginoon na nagbibigay, Lord God, at hindi yung Panginoon, Lord God, bigyan mo kami ng kapayapaan, Lord God, sa mga binising, Lord God. Lord, ang buhay namin ay handog sa iyo, Lord God, at ang pagtatanim, Lord God, maraming salamat, Panginoon. Ibigay ko sila, Panginoon, at ilayo sa ulang karamdaman, Lord God. Maraming salamat sa inyong sakita sa Panginoon. Patuloy mo siyang pinapaalala at ginagabay mo kami. Lord God, ang mga nakikinig sa Panginoon, tulong ka ng pag-ibig. Maraming salamat sa salita na ginamit kay Pastor Alan sa apat na bagay, Lord God. Lord, papasalamat ako, Panginoon, Lord God. Dawa ang hindi magkaroon ko, Panginoon, ng pagkain ang bawat pamilya at ang church ng ito, Panginoon, palaguin mo, Panginoon. Magpadala ka po, Panginoon, ng mabubuting anghel, Lord God, mga mensahero po, Panginoon, na mga maangin salita po, Panginoon, patuloy. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagbigay, ibalik sa nila at bibig. At tawag po, magamit sa kanang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, pagdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.